So once again, class, good day sa ating lahat. So for this video, we will be talking about shear strength of soil, which is yung triaxial test. Okay, so define muna natin, triaxial test measures the mechanical properties of the soil. In this test, soil sample is subjected to stress such that the stress resulted in one direction will be different in perpendicular direction. So, ibig sabihin, hindi lang isang direction yung i-solve natin dito. So, the material properties of the soil like shear resistance, cohesion, and the dilatancy, no? From pronunciation, stress is determined from this test. The test is most widely used and is suitable for all types of soil. So, ito yung example class ng triaxial test. So, kung ang direct shear test is direct lang siya, no? Ang nakukuha lang natin is normal stress and shear stress in one direction or two directions only. Pag triaxial test is lahat nako-compress. Diba? So, mas complicated siya, mas okay yung data na kukuha natin. Okay, so ayan, another example, and it's different parts. No, we have our load, then meron tayong, kumbaga pwede nating ilabas yung moisture while we are having our test. Yun yung kagandahan sa kanya, no? Ayan, okay. So, sa ating triaxial test, we have different categories. So, first category natin, class, is tinatawag na consolidated drain test. So, sa consolidated drain test, ibig sabihin, drain siya. No, we are not expecting with our pressure from our water kasi tinanggal na yung water itself. So, sa consolidated drain test or CD test, meron tayong another category or categories. No, first category is normally consolidated clay. So, same po sa ating direct shear test, meron din tayong normally dito. Ibig sabihin ng normally consolidated clay is wala po tayong cohesion. No, walang value ng C or cohesion. While sa overly consolidated clay is meron tayong value ng cohesion. So, same sa ating past topic, which is yung normally na consolidated test or normal shear test natin. Okay? So, eto yung figure natin. So, at first glance, medyo masakit sa ulo, but if you practice and then you familiarize the different parts or different shapes, no, makakasunod ka naman din. Kumbaga. So, eto lang, dapat tandaan mo lang yung mga terms, mga variables na involved dito. And then mostly dito, class, is gagamit tayo ng trigonometry. Trigonometry ba? Yung mga triangles natin. Okay. So, dito kasi, class, explain natin yung figure. Same pa din. X-axis is your normal stress. Y-axis is your shearing stress. Ibig sabihin, in every corresponding normal stress, meron din siyang corresponding na shearing stress. And then, meron din tayong point, no? So, meron tayong undrained or drained test. Ibig sabihin, pag undrained, class, yung ating sigma 3 is equivalent to sigma 3 prime. Pag sinabi kasi nating prime is kumbaga yung effective na stress. Ibig sabihin, we don't mind the yung ating water pressure. Pressure from our water. Pag drained, yung gusto niya, class, ibig sabihin yung ating sigma 3 dapat magdeduct tayo ng pressure from our water, di ba? Pag sinabi kasing drain test, parang kailangan effective. Pag sinabing effective, kailangan tanggalin si water. So, yan lang yung tandaan natin. Pag drained, walang water. Pag undrained, merong water. So, in-include siya, kumbaga. So, next, meron tayong mga pangalan ng mga variables natin mamaya, no? Iisa-isahin natin. So, siguro, unahin na lang natin. Ayan. Ayan. Ito yung mga variables natin. So, sigma 3 class, that is the minimum principal stress. Marami siya masyadong pangalan. Kasi minsan sa board exam, alam mo na yung method, alam mo na yung formula, pero yung pangalan hindi mo kilala. No? Maraming pangalan yung sigma 3. Pwedeng minimum principal stress,
minimum normal stress, confining pressure, lateral pressure, radial stress, cell pressure, or chamber pressure. So kumbaga, in our concept kasi, yung ating sigma 3, yan yung unang stress or normal stress na ina-apply natin sa ating soil. So first, no, so ibig sabihin siya si cell pressure, chamber pressure, yung pressure na sa loob ng ating chamber mismo. So yan yung clue natin, kumbaga, siya ang first stress. So yung sigma 3 natin, class, yan yung stress natin from 0 papunta sa dito, first point ng ating circle or semicircle. So ibig sabihin dito papunta dito, that is our sigma 3. Ayan. So yung nauna, ito yung mga pangalan niya, ang dami, no? So next, class, sa ating figure, isa-isahin natin na. So next is yung ating delta sigma. So the delta sigma is yung dalawang radius ng ating semicircle, 'di ba? Or yung diameter ng ating semicircle. What is the name corresponding to our delta sigma? That is additional or deviator stress or axial compression stress at shear failure. Ibig sabihin, pag nag-end na yung ating minimum principal stress, chamber pressure, or ito yung maximum niya, kumbaga. Ibig sabihin, ito yung pinaka last na point. So pag yung sigma 3 plus delta sigma is in-add up mo, that is our sigma 1. That is our maximum, maximum principal stress or maximum normal stress. Ibig sabihin, from your origin, papunta sa pinaka-last niya na normal stress. So, maximum. So, therefore, si sigma 3 is minimum, si sigma 1 is maximum. And si sigma 1, as you can see in our figure, that is sigma 3 plus delta sigma. O, diba? So, medyo familiar na tayo sa figure. Isa-isahin pa rin natin. So, next, class, is our radius. Ayan, dalawang radius. That is our delta sigma. So, pag ipatayo mo yung ating R, no, from our center of our circle, papunta sa ating point kung saan siya nag-fail. No? Point of failure natin. Yan siya. So, yung sigma n, class, that is your normal stress at failure. No? So kung saan mag-meet yung ating diagonal line and yung ating circle or semicircle, yan yung point at failure. So dito na point nag-fail yung ating soil, kumbaga. So normal stress at failure is yung ating from 0 papunta sa ating point of failure. Then yung nakatayo, no? From our 0 point papunta sa ating point of failure or at failure, that is our shearing stress at failure. So, sigma 3, delta sigma, sigma 1, sigma n, and tau s. So, meron na tayong mga kilala na mga variable. Next one is yung radius. Ayan, nakatayo si radius. Diba? So, ito yung ating phi, which is, alam na natin yan, that is, kumbaga, our angle of internal friction. Di ba? Yan yung ating, ayan, angle of internal friction. Same sa topic natin last time, no? Or also known as angle of shearing resistance. So yung angle theta, class, that is called as angle of fail in shear. Ito, angle theta. Paano mag-draw ng angle theta? Yung point, no, ng ating failure, i-trace mo lang papunta sa ating first point ng ating semicircle. Then, etong angle na to is angle theta. So, you can solve for your angle theta. You can just memorize. That is 45 degrees plus phi divided by 2. So, dapat kunin mo muna yung phi divided by 2 mo. That is our angle theta. Okay, so for this one, again, pwede mong hindi memorize yung formula. Dapat familiar ka lang sa ating trigonometric identities, no? So in this, no, sa letter A muna tayo. Paano na-derive yung ating eto na formula? Sin phi.
is equivalent to R over sigma 3 plus R. So in this formula class, that is derived from this triangle. So i-drawing siguro natin para mas maintindihan ninyo. Etong formula number 1 natin, lagyan natin formula number 1, is coming from this triangle. Ayan, eto, lagyan ko ng data, eto papunta dito, tsaka papunta dito. So based on this triangle class, wag lang kayong malito, this is our 90 degrees. 'Di ba? So if that is our 90 degrees, this is our radius, and dito banda, as you can see, we have our sigma 3 and our radius. Diba? And then, ito yung angle of internal friction natin. So, pag gagamitan natin siya ng sine class from SOHCAHTOA, sine is opposite ng ating angle na nire-respect. Ito yung nire-respect natin na angle. Opposite natin is R over our hypotenuse. Take note, kahit magkabaliktad-baliktad man yung ating triangle, the opposite of our 90 degrees, yan yung hypotenuse natin. So, in this figure, yung hypotenuse natin is si sigma 3 plus our radius. So, kaya, na-derive tong formula na to, no? R over sigma 3 plus radius. Ayan. So, this is our first triangle because we will be dealing with different triangles, no? Kaya drawing ko na lang yung mga triangles na involved. Ayan. Okay. So, magagamit natin yan. So, pwede nyo mo itong i-memorize, pwede ding i-familiarize mo itong drawing na to, dyan galing yung ating formula. So, using this formula, pag meron kang value ng sigma 3 tsaka R, makukuha mo na yung ating angle na P. Next is, pag overly consolidated, same pa din class, no? Same lahat ng definition. Ang problema lang natin because we have our C, or cohesion, nung mag-extend to the left yung ating normal stress, which is our value X. Ibig sabihin, itong figure na na-drawing ko, no, madadagdagan lang tayo ng X. Diba? So, for example, no, dito sa ating equation or formula number 1 then na prime, kasi dito siya sa kabila. Drawing natin yung triangle dito, ito siya. Ayan, papunta dito, tsaka papunta dito. So, same lang talaga siya sa ating first triangle dito na dagdagan lang tayo ng X. Diba? So, sige, drawing natin. Ayan siya. Then, eto. Tapos eto. So, same talaga siya. Pero, dito, meron tayong R, meron tayong R, meron tayong sigma 3, nadagdagan lang po tayo ng X. Ayan. So, same pa din, sine is equivalent to opposite of our angle phi, which is R, divided by X plus sigma 3 plus R. So, yan yung pag-derive ng formula niya. Ayan. Ayan na siya. Next triangle na magagamit natin is yung nakatayo. No? So, we have a lot of triangles kasi dito na magagamit. So, etong second formula. Ayan. Prime ha. So, eto dagdagan din natin tangent of phi para dito sa kabila, no? That is equivalent to tau S over sigma n. Ayan. So, saan galing yung ating formula number 2? So, next is yung galing sa eto, yung may data, etong triangle na to nakatayo. Yan, papunta dyan. Eto, tsaka eto. So, drawing natin, mas maganda kasi if alam ninyo, yung different triangles that we could use. Ayan. So, yung nakatayo, that is our sigma, phi pala, sorry. This is our sigma S at tau pala. Ito yung sigma n. So, with this triangle, ito, yung nakatayo,
No, ang given natin is opposite sa angle and the adjacent. So therefore, if yan yung given natin, pwede natin makuha si angle of internal friction that is opposite, which is our tau s divided by sigma n. So dito sa kabila is just the same. No? Yung sabi ko kanina. Same lang sila. Save natin. So same sila dito sa kabila, pero lang meron lang tayong nadagdag na x. So drawing natin. Same. Ayan. Ayan. So this is our tau s. This is our 90 degrees, no? Same dito. This is our phi. Pero meron kasi tayong cohesion, so meron tayong x. Tapos this is our sigma n, no? Normal stress at failure. So therefore, ayan. Sigma s, tangent phi is equivalent to sigma s over x plus sigma n. So you need to realize that dalawa, no? Mamaya, no, meron tayong idadagdag na isa. Tatlong triangles kasi yung pwedeng magamit natin dito. So etong dalawa lang muna. So same sila. As you can see, no? May x lang talaga na dinadagdag pag overly consolidated kung may cohesion. Okay. So proceed tayo. Ayan, ito yung mga variables natin na pangalan. And let's proceed with our first example. So first example, a consolidated soil was conducted on a normally consolidated sample with a chamber pressure of 140 kilopascal. So again, you need to be familiar with our words ha. Pag sinabing chamber pressure, eto, ayan siya. Chamber pressure, that is our sigma 3. So lagyan natin ng palatandaan first. This is our sigma 3. The sample failed when the deviator stress. Ayan. Ano yung deviator stress na tinatawag dito? Ayan, si delta sigma. Now, deviator stress is delta sigma. So, nag-fail daw siya at 124 kilopascal. The pore water pressure in the sample at that time was 75 kilopascal. So, ibig sabihin, ito yung PW natin, pore water pressure. Determine the following. First one is the undrained angle of internal friction. So, ibig sabihin, yung phi yung hinahanap natin, but take note, yung ating sigma 3 nga gagamitin is yung sigma. So, ibig sabihin ng undrained, hindi tayo magdideduct ng 75 kilopascal na pore water pressure. Sa letter B, same pa din, angle of internal friction, pero yung sigma 3 na gagamitin natin is yung sigma 3 minus our pore water. Kasi gusto kasi niya dito is drained. Gusto niya walang water pressure. Drained, no? Natanggal, tatanggalin. So, tatanggalin natin daw, kumbaga. Then letter C is drained angle of internal friction if the soil possesses a cohesion of 12 kilopascal. So, same pa din. Ito yung kukunin natin. Same pa din na yung ating sigma 3 na gagamitin is yung sigma 3 na binigay minus PW. But take note, meron tayong cohesion na given. C is 12 kilopascal. So, ibig sabihin, class, yung letter A at letter B natin is, kumbaga, eto, si normally consolidated. Kasi wala siyang cohesion na binigay and then hindi din siya hinahanap. While, in our letter B and letter C is meron siya, yung letter C lang pala, no? A and B is yung walang cohesion. So, cohesion dito is wala, cohesion is wala. Dito is 12 kilopascal. Okay, let's proceed with our first, no, undrained. So, based on our clue, no, again, hindi given yung ating figure, ha? Ikaw dapat yung mag-drawing ng figure mo. So, pag drawing mo, drawing ka lang ng X and Y axis. First is sigma 3. Drawing ka lang ng line, tapos i-intersect mo lang, no, parang tangent line siya sa iyong
circle. From this point, papunta sa first point ng iyong semicircle, that is our sigma 3. Then, lagyan mo ng radius, radius, radius. Yung first point ng circle, papunta sa last point, that is your delta sigma. And from your first point or origin, papunta sa last point, that is your sigma 1. Papunta naman din tayo sa ating tangent point. No? Ibig sabihin yung failure point natin, that is our sigma n. Normal stress at failure. Tapos yung sa baba papunta sa itaas, which is nakapwesto sa ating point at failure, that is our tau s. That is our shearing stress at failure. Okay, so nakabuo ka na ng figure, substitute na natin yung ating values. So based doon kanina, ang hinahanap natin is undrained angle of internal friction. Ito, itong si phi yung hinahanap natin. Substitute natin. Again, pag undrained, hindi tayo magdededuct ng PW. So, sigma 3 is yung given talaga. So, based on our triangle, triangle number 1. Etong triangle na to, ito yung naka-inverse, kumbaga. Nasa taas yung kaniyang 90 degrees. Coming from that triangle, na-discuss natin kanina. Ayan, ulitin natin. Ayan, number 1. Ito yung number 2 natin na triangle, number 1 and number 2. So, coming from our first triangle, sine is opposite over hypotenuse. So, opposite natin is 62. Saan galing ang 62, sirs? Take note, class, kanina, binigay sa ating problem, deviator stress natin is 124. Ibig sabihin, ito is equivalent to 124. And take note, radius is half of our deviator stress. Automatic, class, this is 62 and 62. Pwede mo din siyang i-calculator. 62 siya. So, 62 over 140 plus 62. And then, paki-calculator, assume na hindi mo nakita yung sagot. And sabayan ninyo akong mag-calculator. So, ayan. Ito yung strategy natin in getting that P. So, mas maganda ulit is i-transfer mo sa kabila, shift of sign para may mo siyang arc sign. So, we have 62 divided by 140 plus 62. Yes, I will wait for you. Anyone? Everyone? Calculate what is sine or arc sine of 62 over 140 plus 62. So, coming from this triangle. Opposite, which is r over sigma 3 plus r. Yes, anyone? What is our answer? That's correct, no? That is 17.874. Pwede ding humabol, ha? Our answer is 17.874 degrees. Yes, that's correct. And so, thank you. Ayan. Next. Same pa din, class. Yung ating figure, gusto lang niya na drained yung ating sigma 3. So, pag tinawag natin sigma 3 na drained, yung ating pore water stress na given is i-deduct lang natin sa ating chamber stress. So, yung sigma 3 dito, papalitan lang po natin. 140 minus 75 is 65. So, same yung formula natin, pero yung 140 kanina, wag mong i-erase mo yung nasa calculator mo. Palitan mo lang yung 140 by 65. So, magiging sine of phi. Saan yung calculator natin? Again, sasabayan ko kayo. Saan na yun? Ito. Hindi madrag. Ayan. So, palitan lang natin itong 140 ng 65. Tapos, equals. Yes? Do we have the same answer? Sige daw. Paki-calculator, class. Do we have the same answer?
Palitan lang. Yes? Same ba? Pakitype sa ating chat box. Yes, ayan. That's correct, no? We have the same answer. We have 29.222. That is our final answer. Next and last for this problem, no, before tayo mag-problem number 2. What is our drained angle of internal friction? Pero meron tayong cohesion. Ibig sabihin, yung ating figure kanina, hindi natin magagamit. We just need to extend this one, pero mas maganda, no? Mag-drawing ka talaga ng another figure. Ito yung figure natin. So, na masakit sa mata, pero same lang yan dito. In-extend lang po natin, meron lang tayong nadagdag na x at saka c for cohesion. So therefore, same yung ating formula kanina, madadagdagan lang din tayo ng x. No, yung triangle number 1 yung gagamitin natin. Ibig sabihin, drained, so sigma 3 pa din natin ulit is 140 minus 75 is 65. Tapos gagamitin natin yung ayan, si formula number 1 or yung na-discuss natin kanina which is coming from our triangle number 1. Etong triangle na naka-inverse or nakabaliktad. So opposite natin is r divided by hypotenuse which is x plus sigma 3 prime plus r. Pero yung dilemma natin dito, class, is wala po tayong x. Pero luckily, binigyan tayo ng cohesions, kukunin muna natin si x. So yung x natin, class, can be solved using this small triangle, itong napakaliit na triangle na to, which is 90 degrees. So tangent yung gagamitin natin, no? Same siya sa ating direct shear test, no? Nung past topic natin. We have phi is equivalent or tangent phi is equivalent to opposite, which is c over x. Ayan. So, x is equivalent to c over tangent phi kasi binaliktad lang natin. And then, eto, si c over tangent phi, isa-substitute lang natin sa ating formula. Magiging ganyan. Okay, class, paki-calculator, substitute natin lahat. So, sin phi is equivalent to 62, which is our radius. Same kanina, no? Yung deviator stress kasi natin is 100, nakalimutan ko, 124. Ayan. So, 124, pakitype sa calculator while I am writing. So, yung radius natin is magiging 62. Ito is also 62. And 62. Then, yung chamber natin na stress, binigay, that is 65. Ayan. So, calculator natin. Ayan. Pwede din, no? Pag hindi lumabas yung sa calculator ninyo kasi medyo complicated siya, pwede din ninyong i-simplify, no? Kumbaga, simplify natin. No? Transfer mo lang to the other side. Si tangent, gawin mong cosine over sine. Tapos, simplify mo ulit. Cancel out, cancel out. Then, shift solve. The answer is 23.682. Kasi minsan, pag ganito yung gagamitin mo, no, matagal masyadong lumabas yung answer. So, simplify mo na lang. Help your calculator. So, our answer is 23.682. Okay, class, so let us continue with our example number 2. Question, the soil sample in a triaxial test have the following stresses. So, mas maganda, no? Binigay na sa atin yung kanyang variable. First one is cell pressure, that is our sigma 3. Then, cell pressure na effective, ibig sabihin tinanggalan na ng water. Then, we have our deviator stress, our delta sigma, and our pore stress, which is our PW. So, cell pressure 25 minus 12, naging 13 kilopascal.
Next is 34 minus 10 is 24. Then we have divider's test, 20 and 31. Ibig sabihin, in our figure, meron tayong dalawang semicircle. Kumbaga, we have 2 points of our failure. Shear failure and normal failure. So, i-relate lang natin yan siya, kumbaga. So, yung hinahanap natin dito, class, is drained angle of internal friction. So, ibig sabihin, pag drained, so etong data na to yung gagamitin natin. So, eto is hindi na natin magagamit and tsaka eto din kasi na-deduct na natin. So, angle of internal friction, ayan siya, si phi. Next one is cohesion of soil, so C. Ibig sabihin, even though na hindi binigay dito, kasi siya yung hinahanap. So, kailangan natin siyang kunin. Then, angle of failure in shear. Ibig sabihin, yung ating angle theta. So, meron tayong formula. No, naturo natin kanina paano kunin si angle theta. Okay. So, take note class, meron tayong cohesion. So, hindi tayo mag-start sa origin. Meron tayong another, kumbaga, meron tayong step back sa ating origin. So, ito yung figure natin, no? Napakasakit tingnan. Pero familiar na tayo dito, di ba? So, as you can see, we have our 1 and 2 na mga variables, kumbaga, or kumbaga, mga labels natin. So, yung mga 1 na mga subscript, ibig sabihin sa first natin na circle. Then sa 2 na mga subscript, that is sa ating second circle. So, isa-isahin muna natin. So, kasi meron tayong dalawang data, 'di ba? 13 and 24 na cell pressure and 20 and 31 na deviator stress. So first, no, wag mo muna intindihin yung mas malaking circle, yung small circle lang muna. Because of our given, we have sigma 3 of our first circle, that is 13 kilopascal. So lalagyan muna natin 'to ng mga label para hindi tayo malito, 'di ba? So lagyan natin 13. Tapos, sa first circle then, we have deviator stress na 20 kilopascal. Ibig sabihin, itong sigma ay delta sigma 1 is 20. Diba? Kasi ito siya, 20. So therefore, sa ating first circle, yung radius natin dito is 10. Ayan siya, yung color green natin dyan is 10. Diba? Next is yung sa ating second circle. So, yung ating cell pressure sa ating second figure is 24. Ibig sabihin, from this point papunta sa first point of our greater circle, that is equivalent to 24. Ayan, 24. Tapos yung kanyang deviator stress or yung kanyang delta sigma is 31 kPa. Ibig sabihin po yung ating diameter ng ating mas malaking circle is 31. Ito. So obviously class, 'di ba? As we have discussed earlier, yung ating radius is just ito divided by 2. So magiging magiging 31 divided by 2 is sana tayo napunta? Ito, 31 divided by 2 is 15.5. So, etong color violet, color brown is 15.5. Etong radius 2, and siya is 15.5. So, ayan. I hope na naibsan natin konti yung ating yung figure natin, no? I hope na nasundan natin yung figure natin. So, same pa din, in each figure, meron tayong normal stress at failure and shearing stress at failure sa ito na point ng first circle natin. Then we have our second normal stress at failure and second na shearing stress at failure. Okay. So, yung hinahanap natin dito, class, firstly, is yung internal friction. So take note, wala tayong X, wala din tayong cohesion. So hindi natin to agad-agad makukuha. Ang gagamitin po natin dito, class, is yung concept ng common triangles. Ibig sabihin, if our angle is the same with two triangles, ibig sabihin yung kaniyang mga sides are common. Ibig sabihin, ma-ratio natin sila. No, same ratio yung kaniyang angle, yung kaniyang sides. So, take note, eto na point. Yan ha, papunta dito.
Yan ha, papunta dito. Tsaka papunta dito. That is our first triangle. Second triangle natin is eto. Papunta dito na point. Ayan. Center ng ating semicircle na mas malaki. Papunta dito. So, first triangle, ayan, nakabaliktad siya. This is our 90 degrees. Ang second triangle natin is eto. Ayan, yung mas malaki, our second triangle. So, yung common natin na triangle has a common angle which is angle phi. And based sa ating formula kanina, etong triangle na to is, kumbaga, our formula number 1. So, formula number 1, ibig sabihin, sine of angle phi is equivalent to our opposite, which is our r, divided by x plus sigma 3 plus r1. Ibig sabihin, eto papunta dito, at saka sa kabila, eto papunta dito na size, no? X sigma 3 r1, x sigma 2, sigma 3 sa second, then r2. So, ayan siya. No? So, common triangles. I hope that you could imagine, no? Before tayo nag-solve kanina, in-introduce ko to na triangle. Before tayo nag-solve. Okay. So, common triangle, same sila. So, given, na-solve na natin, yung ating radius sa 1 is 10. X natin is unknown. Then, sigma 3 sa first is 13. Na-solve natin kanina. Then, yung kanyang R is 10. So, paki-input sa calculator po. Sa ating second circle, yung ating radius is 15.5. So, lagyan siguro natin to ng mga label. R1, sigma 3, 1, R1. This is R2, sigma 3, 2, and R2. Ayan. So, we have 15.5. Paki-input sa calculator para ma-practice tayo. Divided by x plus 24 plus 15.5. So, yan yung technique natin, class, kung meron tayong dalawang circles na binigay. Kasi hindi mo ito masasolve pag hindi mo siya i-common triangles. Yes, what is our answer? No? Sasabayan ko kayo pag-calculate, ha? I hope that you are practicing your calculator. 10 divided by x plus 13 plus 10 equals 15.5 divided by x plus 24 plus 15.5. Okay, so bibigyan ko kayo ng oras. What is our answer? 7, question mark, question mark. Sige, how about the others, no? So, yes, that's... Uy, what happened? Shift solve. Ayan, 7. That is our answer. So that is first part pa lang yan, ha. X pa lang yan. That is our x, which is 7. So therefore, pwede natin itong gamitin. Mamili ka lang sa dalawa, equation number 1 or equation number 2. So ang gagamitin ko kasi is itong equation number 1. But again, don't worry. Same pa din yung sagot na lalabas. So we have sine of phi is equivalent to 10. And take note, nakuha na po natin si x. So, 7 plus 13 plus 10. So, pag mga ganitong mga calculations, class, again, ma-recommend ko, wag mong i-shift solve kasi matagal siyang lalabas. Mas maganda if ilipat mo kaagad sa kabila. Ibig sabihin, shift sign para maging arc sign. And then 10, paki-calculator po, no? Sabayan niyo ako. Over 7 plus 13 plus 10. Okay, so sa tingin ninyo, what is our angle of internal friction? That is, yes, correct. That is 19.471. Ayan, sana yun? Ayan, 19.471. That is our final answer. Ayan ha. Again, minsan pag first time mo pang mag-solve ng mga ganito, nakakalito, nakakasakit sa ulo. Pero pag makabesado mo na, pag no, yung mga points natin from origin papunta kay circle, that is sigma 3. First point of circle papunta kay last point is
delta sigma. Yung mga ganyan, no? I-familiarize nyo lang kasi madali lang siya if memorize or familiarize niyo yung ating figure. Okay, correct. Very good. Letter B. So, same pa din, no? Ayan, letter B is cohesion of soil. Take note, meron na tayong angle of internal friction which is 19.471. Ayan, lagyan natin dito 19.471 degrees. Tapos, meron na din tayong X na solve na natin kanina, 7 kilopascal. So, hindi ko na uulitin lahat no, ng paglagay kasi matatagalan tayo. Dito tayo mag-focus sa napakaliit na triangle. With respect to our angle phi, kasi siya yung given or na-solve na natin, gagamit po tayo ng sign na identity, no? So, sign is opposite, which is C, over our adjacent. Ay, hypotenuse. Tangent, sorry. Tangent is opposite over adjacent. So that is C over X. Okay, so input na lang natin, class. Na-solve natin kanina. Tangent of 19.471 is equivalent to C over X, which is C over 7. So again, tip ko sa inyo, huwag ninyong i-shift solve kasi minsan matagal lumabas. I-diretso na lang ninyo ng calculator. Ibig sabihin, transfer natin 7 sa kabila. 7 tangent of 19.471. Yes? I'll give you time. Paki-calculator. What is our answer? Yes, ayan. Yes, that's correct. That is 2.475. No, round up tayo to the nearest hundredths. Again, sa board exam naman din, no, yung ating mga choices is napakalayo from each other. So, wag kayong wag dyan, mag-alala sa ating pag-round off kasi malayo masyado yung kanilang mga agwat. Okay. So, that is 2.475 kilopascal. Last, for this problem, is the angle of failure in shear. So, we have discussed earlier, pag angle of failure in shear, that is theta. Pag phi, that is angle of internal friction. So, angle theta can be solved nung derived na siya. Ito is derived na based on our figure. So, medyo matatagalan tayo pag i-explain ko paano na-derive. So, i-memorize na lang. 45 plus phi over 2. So, yung phi natin na solve, which is ito. Yan siya, angle of failure in shear. Yan siya. So, that is 45 plus 19.471 divided by 2. Paki-calculator po para ma-check natin yung ating sagot. So, 45 plus 19.471 over 2. Yes, that is equivalent to, ayan, 54.736. And that is our final answer. Ayan, okay. Okay. Proceed tayo sa ating next problem. So, we'll already have 2 problems remaining. So, dalawa na lang to. As far as I could remember. Dalawa na lang. Sige. So, example number 3. A cohesive soil has an angle of shearing resistance of 30 degrees and a cohesion of 24 kilopascal. If the maximum shearing stress is 340 kilopascal, determine the following. First one is confining pressure. O, di ba? Anong confining pressure? Meron bang confining pressure doon? Yes, yung sabi ko kanina, yung sigma 3, napakadami niyang pangalan. Uy, saan yun? Eto. Ayan, sigma 3, confining pressure.
lateral pressure, radial stress, no? Ang dami niyang pangalan. Familiarize na lang. Then yung ating phi, pwede siya angle of internal friction or angle of shearing resistance. So again kasi, no, may mga problem na marunong kang mag-solve pero yung binigay na pangalan is iba o yung other name niya. So hindi mo masosolve kasi hindi mo alam. Okay? So lagyan natin ng mga label class. Uy, sumobra. Sana yun? Eto. Sige. So, eto, angle of shearing resistance. This is our phi maximum, saan yun? Question is 24. That is our C. Maximum shearing resistance is maximum shearing stress. Ayan, max. Then, confining pressure, that is our sigma 3. Maximum principal stress is our sigma 1. Tama ba? The normal stress at the plane of failure is sigma n. O, yan yung mga hinahanap. So, eto class, medyo bago sa ating paningin, no? Maximum shearing stress. Ibig sabihin yung radius, ipatayo mo lang, no? That is our maximum shearing stress. Eto. Again, shearing stress at failure is not the same with maximum shearing stress kasi eto, no, naka-diagonal yung ating R para makuha si tau S. Pero yung sigma S, yung tau S max is our radius. Ibig sabihin, pag ipatayo natin yung ating radius, that is our maximum na shearing stress. So, bago yan hindi natin yan na-discuss kanina. No, so yan yung kumbaga twist dito. So next, confining pressure, binigyan tayo ng cohesion, ibig sabihin yung drawing natin is nag-start tayo sa may left side, then meron tayong X. So confining pressure, that is sigma 3, papunta sa ating point. Then delta sigma, that is from our first point ng circle papunta sa last point. Sigma 1, that is our total or normal stress. Ito, maximum principal stress. O, sige, lagyan natin based sa ating mga given. Question is 24. Binigay. Next is shearing resistance. Ito is 30 degrees. So, baliktad, no? Ito yung hinahanap. Kasi parate, no? Siya yung binibigay. Tapos, maximum shearing resistance. Ito. R is 340. So, this is our clue. This is also 340 and this is also 340. So, delta sigma is 2R or dalawang radius. So, ibig sabihin 340 times 2, that is 680. That will be our delta sigma. Yan yung clue. Parang nagsanga-sanga na siya yung ating pagka-solve sa kanya because of our given. So, dapat alam na natin kung paano siya gamitin. Okay? So, transfer natin dito. Andito pala. Sige. So, ulitin natin yung mga labels natin. First is 24. Hindi ko memorize. Next is 30. 30 degrees. Yung maximum is 340. This is our R for 340. So this is also 340. This is also 340. And this is also 340. So this is 680. Ayan, para makumpleto natin. Okay, sige. Start tayo. So, baliktad, no? Ito yung hinahanap natin parati kanina. Ngayon, siya na yung given. So, let us just use kung anong triangle yung pwede natin gamitin dito. So, in this one class, yung gagamitin natin, ayan, confining pressure yung unang hinahanap, si sigma 3. So, radius is our
tau S max or yung maximum natin na shearing stress which is 340. So, first, makukuha natin is si X. We can solve for X, etong maliit masyado na triangle. Kasi given naman din si angle of shearing resistance, no, yung angle of internal friction and yung ating C. So, solve natin, tangent of phi is equivalent to C over X. So, tangent of 30 is equivalent to 24 over X. Okay, so kindly help me, class. Calculator natin, again, pag mga ganyan, mas maganda, ilipat na lang natin kaagad sa kabila. So, magiging 24 divided by tangent of 30. Yes, class. So, I will give you time. What is our X? So, what is the value of X? Yes, pwedeng humabol. That is 41.569. That's correct. So, meron na tayong X, no? From our first step. Then, proceed tayo. Saan kaya dito yung ating gagamitin? I think this triangle can help us. Ito, tsaka ito. Di ba? Ito. Ito yung 90 degrees natin. Yung triangle number 1 na ginagamit natin. No, based sa ating discussion kanina. So, we have sine of phi is equivalent to r. Ito, opposite ng ating phi. Divided by x plus sigma 3 plus r. So, substitute natin yung mga given. Sine of 30 is equivalent to 340 over 41.569 plus sigma 3, no? Palitan niyo ng x para sa ating shift solve plus 340. Okay, so again, kindly help me in calculating this one. Tingnan natin if the same ba tayo ng sagot. So we have sine of 30 equals 340 over 41.569 plus x plus 340. So I hope lang na hindi siya matagal lumabas. Yes, what are your answers? Shift, solve. O input ka ng any amount that is equivalent to. Ayan, that's correct. Pwede din humabol everyone. 298.431. Okay, so that is our final answer. Ayan. Next and last for this, hindi pa pala last, letter B pa pala, no? Maximum principal stress. Pag sinabi nating maximum principal stress, yan yung stress from your origin papunta sa pinaka-last point of your semicircle. Ibig sabihin, that is the combination of your sigma 3 and your delta sigma. So this is just addition 298.431 plus 680. So ito medyo obvious lang to na pag-calculator, no? That is equivalent to 978.431. So yes, that's correct. Add mo lang silang dalawa. Final answer. Next and last for this problem. Normal stress at the plane of failure. Ito na. Yung hinahanap natin, class, no, first time tong hanapin, kanina hindi ito hinahanap. Itong normal stress, ito siya, si sigma n. So, hindi ko na lalagyan ng label kasi nandito na sa kabilang side, no? Tatagalan na tayo. Itong sigma n. So, in getting our normal stress, hindi natin pwedeng gamitin yung triangle kanina na ginamit natin. So, ang gagamitin natin in solving our normal stress at the plane of failure is etong triangle na to. Etong point. Lagay ko ng point Eto, tsaka eto. So, nakatayo siya na right triangle. So, with that right triangle, no? I hope that you could imagine that one. No? So, ang gagamitin natin is eto, given siya, ay yung R. Tingnan natin, no? Gagamitin natin is cosine, no? Wait, I'm still okay.
So we have, ito yung gagamitin natin. Sige, i-combine natin or kumbaga tingnan natin yung ating strategy dito. So, ito yung gagamitin natin guys, yung malaking triangle natin para makuha natin si normal stress, si sigma n. Kaso, hindi muna natin siya magagamit kasi wala tayong value ni tau s, no? Again, hindi to, tau s is not equivalent to tau s max kasi ito yung tau x natin, ito, yung nakatayo, ito, yan siya. 'Di ba? Hindi siya radius. So, before we can solve for our sigma n, solve muna natin si tau s. Ang problema is paano siya kunin. So, idikit ko siya ha, tau s. So, para makuha natin si tau s class, we need help sa ating another triangle, which is this one. Ito, yung green triangle. First point, second point, and third point. Ito na triangle. Ito yung ating 90 degrees. Ayan. Yan yung sabi ko kanina sa inyo na pang third triangle na magagamit natin. So, drawing ko na lang siguro dito para ma-remember ninyo. So, this is our R. This is our tau. Ay, hindi tau. Sorry. Phi. R, phi, and this is our tau s. So, with that triangle, again, sir, same ba yan? Ito na angle, si phi, and tsaka ito. Yes, same yan siya, class. Diba? Based sa ating figure kanina. Same yan siya. No? Sa ating trigo pa din yan ng mga properties. So, therefore, in this figure, gagamit tayo ng cosine which is adjacent over hypotenuse. So, adjacent natin is si tau s over hypotenuse which is r. So, yan, no? Ito yung catch natin if we are solving sigma n. Kasi first time natin nag-solve ng sigma n for this day. Okay. So, substitute natin. Na-solve na natin si given yung ating P, which is 30 degrees. So, therefore, ito is also 30 degrees. So, that is tau S, which is shear stress at failure. Hindi siya maximum, ha? Is equivalent to, paki-calculator po, what is 340 multiplied by cosine of 30. Yan, yes. Thank you for the fast response. Bigyan ko kayo ng oras. That is 294.449. Diba? So, therefore, lagay natin 294.449. So, ayan siya. 294.449. Then, dito sa kabila, yes, class, tangent phi. No, eto na. Ito na yung sinabi ko kanina na triangle. Ito, i-drawing ko na lang siguro para ma-imagine ninyo. Ito na yung next triangle na gagamitin natin. Ito si X. Ito yung second triangle, yung na-drawing natin sa introduction. Then si sigma, kulang. Si X, si sigma 3, tsaka si radius. O, ayan. Okay? So, ito yung angle phi natin. Ayan. So, ay, kulang. Diyan siya. Ito. Sigma n. So, ito na triangle. Point. Si X, si sigma n, and si tau s. So, therefore, in getting our sigma n, that is opposite, no tangent, tau s over our adjacent x plus sigma n. So, ayan na siya. At last. Substitute natin, tangent of 30 degrees is equivalent to 294.449 divided by 41.569 plus sigma n. Okay? So, please help me in calculating. No? We have different triangles. Triangles talaga yung ating gagamitin dito. So, tangent of 30 equals
294.449 over 41.569. Paki-shift solve po. I'll give you time. That is, yes, paki-double check. That is 468.432. And that is our final answer. Okay, pwedeng humabol ng pag-calculator. Yan, 468.432, that is our final answer. Sa wakas, we're done with our example. Okay, so last class, we will have our last topic for this, last topic for this session. This is called as triaxial test pa din, pero ito yung pinakamadali, no, sa lahat ng mga triaxial test or shear strength natin. Ito yung tinatawag na consolidated undrained test. So, ayan siya. Hello sir, ano yan? Napakaraming fun. Walang example nito, class. Parang representation lang siya. Pag tinawag nating normally consolidated clay, pwede siyang drained or undrained, di ba? So, yung first example natin kanina is drained, no? Ito is undrained. Ibig sabihin, kinumpare ko lang, pinakita ko lang yung difference. Pag magtanggal ka, no? Pag tinanggal mo yung ating PW, yung ating water pressure, mag-move lang siya. So, yan lang yung point niya. No? Wala tayong example niyan. Naka-example natin tayo kanina, kinumpare lang natin. So, next is overly consolidated. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung mga figure natin kanina, no? Kinumpare lang natin. Pag tinanggal, no? Ito yung magiging figure niya. So, masakit lang sa mata kasi maraming colors, pero again, representation lang yan. Diba? Kasi kanina, balikan natin, kanina kasi is consolidated drained. Ayan. Consolidated drained. So, number 2 is consolidated undrained. Ibig sabihin na meron siyang PW. So, pinakita lang. Yan lang. So, same lahat ng solution. Hindi tayo magkakaroon ng example for consolidated undrained kasi same lang sila. Pinakita lang. Okay. Last is yung unconsolidated undrained. Ibig sabihin, class, na unconsolidated undrained test is wala tayong, ayan, no, yung ating plane of failure is naka-horizontal. Hindi siya naka-diagonal. So, napakasimple nito. No? Oh, yan siya. So, isang circle lang yan. Pinakita ko lang kung ano yung comparison, kumbaga, ng magtanggal ka ng tubig. So, dito, kumbaga, kung ano yung height, ito lang tandaan ninyo, pag unconsolidated undrained, kung ano yung height ng ating cohesion, yan din yung height ng ating shearing stress at failure. So, same na yan. Madaling masyadong isolve. Yan lang. No? Wala siyang angle of internal friction. Zero. Pag tinanong, what is the angle of internal friction if unconsolidated undrained? Automatic answer is 0. Okay. So, next is unconfined compression test. Ibig sabihin na unconfined, walang in-apply na sigma 3. So, ano ibig sabihin yan? Nakadikit. No? So, same lang silang dalawa, pero ito nakadikit kasi walang sigma 3. So, pag tinanong, pag unconfined siya na compression test, sigma 3 is 0. So, yan lang. No? Same pa din yung cohesion, yan yung ating tau S. Okay, so let's proceed with our last example. Yan, napakadali nito, no? An unconsolidated undrained, yun. No, sinabi niya, that is our, unconsolidated undrained test. Was conducted on a saturated clay. The cell pressure, no? Cell pressure is our sigma 3, di ba? This is our sigma 3. Ayan. And failure occurred under a deviator stress. So deviator stress, that is our delta sigma.
Determine the following. First one is angle of shearing resistance. Yan yung sinabi ko kanina. Pag unconsolidated, undrained, yes, pakitype sa ating chat box what is our shearing resistance or what is our angle of internal friction. Bago ko lang sinabi. No? Meron ba tayong phi dyan? Yes, correct. That is 0. Next, maximum principal stress at failure. Ibig sabihin, pag maximum, sigma 1, ibig sabihin that is just a combination of sigma 3 and delta sigma. Oh, meron tayong sigma 3, meron tayong delta sigma. What is our answer? Patingin ninyo, class. Add up lang, yes. 200 plus 220 is? Calculate. Pwede naman siguro ma-mental math, no? 200 plus 220 is obviously, yes, 420. Ayan. Next. Unconsolidated, undrained siya, pero what if daw gawin nating undrained shear strength? No? What is our undrained shear strength? Yes. Tingin niyo, that is, kung ano yung deviator stress natin, di ba? That is 220. That is the diameter of our circle. So, ibig sabihin, this is 110, this is 110, this is 110. And as we all know, pag unconsolidated, undrained, our cohesion, our radius, and our tau s is equal. Ibig sabihin, yes, pakitype what is our tau s. Kitang-kita dyan. That is, yes, so 20 divided by 2 is 110. That is our final answer. Okay, class? Yan, correct. Once again, thank you for listening. I hope that you have learned something for this video. See you again sa other videos natin.